back 1994, naalala ko, that was the time na si Sir WK, busy na sa head office, nag-invite siya for a Bible study, and that was the time also na nagtatago ako, ayoko umattend sa mga ganong occasions, dahil feeling ko noon, meron naman akong God na sinasamba. But then, all the while na dumating yung time na na-capture ako ni Lord. That was 1996. Naalala ko, February yun noon, merong invited guest si Celsa. Sa old building, nakikinig ako. Ang guest pastor noon si Pastor Arlan from GRVCC. Ang topic na noon is about the prodigal son sa Luke 15. Pinag-uusapan yung about the prodigal son na nagbalik loob sa Panginoon. And naalala ko noon na nag-strike sa akin yung word na yon, yung Luke 15 na yon. Sabi ko nga, hindi naman ako masamang tao. But then, naalala ko, I was crying. Nakikinig ako doon sa hindi naman nila ako pinilit noon na umattend doon sa event na yon. But then, the Holy Spirit talaga nag-sink in sa heart ko yung word na yon ni Pastor Arlan. Doon na nagtuloy-tuloy na ma-attend na ako ng mga Bible studies ni Sir, side office, lahat ng mga activities, sinasali ako ni Sister Divine. At that was the time na nagkaroon ako ng deeper relationship with the Lord. Talagang nag-seek ako sa Kanya. Kahit nasan ako, naalala ko parati yung mga times na nakita ko yung hand niya parati sa buhay ko. Na tuloy nga hindi niya ako pinabayaan, hindi niya ako iniwanan. One time din, may dumating kaming guest pastor, foreigner noon. Naalala ko na umatin ako noon, nakaramdam din ako noon ng feeling na talagang na-anoint niya ako ng gift ng intercession. That was the time na lalo pa akong nagsik kay Lord na kahit nasaan ako, di ko alam, may nararamdaman ko within myself na kahit nasa daan ako, nagpipray ako, kahit nasa jeep ako, pinagpipray ko yung mga nasa tabi ko. Yun, sabi ko, ba't kaya ganito ang mga nararamdaman ko? Alam ko, Lord, na ginagamit mo na ako. Yun, nagiging passion ko na siya. May joy ako parati pag naipagpipray ko yung mga nasa paligid ko. Lalo na yung mga kasama ko sa trabaho, yung families ko. Yun, ni-enjoy ko lang. Although maraming ups and downs sa buhay talaga ng Kristiyano. Pinabago ang Lord araw-araw. Pinabago ako ni Lord araw-araw. Pag kay Lord tayo, nandun parating hand niya sa atin. He will never leave us nor forsake us. Sabi nga sa salita niya, huwag lang tayong mawawala ng pag-asa. Tulad nga ng favorite na verse ko sa Bible, yung Philippians 4:6-7. Huwag daw tayong mabahala, do not be anxious in anything, but in everything, ilatag natin sa Panginoon lahat ng mga problema natin, lahat ng mga worries natin, ano man yan, malaki man o maliit, gusto ni Lord na lumalapit tayo sa Kanya. And yung peace of God nandyan parati. Pag in-offer natin kay Lord lahat ng mga nasa mga problems natin, mga worries natin. Yun lang. Salamat po sa inyong dalangin ko. Nakapagbigay ako ng kahit maliit na testimony ko sa walk ko sa Panginoon.